Hello mga idol, so ito meron nga pala akong nabili ditong mga maliliit na tamban. So ito ang ginagawa kong bagoong dito sa Saudi. Kaya ang dami nating mga kababayan dyan na naghahanap ng bagoong kaysa wala silang mabilhan. Lalo na yung mga parehas kong Ilocano dyan, ay grabe, talagang bagoong is life. So ito, panoorin nyo ang video ito para matuto kayo kung paano gumawa ng sariling yung bagoong. So dito nga mga idol ay nilagyan ko ng asin yung tubig dahil dito natin huhugasan yung ating isda. Minekos-mekos ko nga muna yan mga idol hanggang sa matunaw yung asin, saka ko ilagay yung ating mga isda at hugasan natin ng bahagya. So ganyan lang ang paghugas niyan mga idol, imekos-mekos nyo lang, imekos-mekos para maalis lang yung mga mikrobyo ba. Pero nasa sa inyo naman yan mga idol kung ilang beses nyo gustong hugasan. Kung medyo maselan ka, pwedeng 2 beses, 3 beses. Pero ako kasi isang beses ko lang siya hinugasan. Ayan mga idol, so pagtapos ko ngang hinugasan, nilagay ko na siya sa isang strainer at patuluin natin mga idol para maalis yung mga sobrang tubig. Habang pinapatuluan ko nga din mga idol ay hinanda ko na ang ating mga garapon at dito natin buburuhin yung ating bagoong. Ito nga pala yung gagamitin nating asin, rock salt. Kasi ito talaga yung asin na ginagamit na pamburo mga idol. Hindi din siya gaanong maalat at mas makakatipid pa tayo mga idol. Kung iodized salt kasi ang gagamitin natin mga idol, mas maalat at mas mahal kumpara dun sa rock salt. Pagtapos nga nating pinatuluan mga idol ay binalik ko na siya sa kaserola at nilagyan ko na siya ng asin. So kailangan dito mga idol ay hindi tayo magkulang sa asin para hindi bumaho yung ating bagoong at hindi masira. Pero wag naman masyadong maraming ilagay nyo mga idol kasi baka mapasobra din sa alat ang ating bagoong. Ako kasi mga idol ilang beses na din akong gumagawa nito kaya tinatansya-tansya ko na lang yung nilalagay kong asin. Pero nung unang gawa ko to mga idol, medyo napakonti lang yung nilagay kong asin. Kasi gusto ko, ayaw ko yung masyadong maalat na bagoong pero nasira siya mga idol. Kaya naman nagtanong ako sa tropa mga idol kasi marunong siyang gumawa nito. Sabi niya nagkulang daw sa asin kaya bumaho. Kailangan daw maraming asin. Kaya sinubukan ko ulit mga idol. Nilagyan ko ng maraming asin. Napasobra naman ang alat. Ang kagandahan nga lang hindi siya nasira. Nung pangatlo mga idol, ayun nakuha ko na yung tamang timpla mga idol. Kaya ngayon mani-mani na lang sa akin ang paggawa ng bagoong. So ayan mga idol, nalagyan ko na siya ng asin. Kaya imekos-mekos na natin mga idol para maihalo nating mabuti yung asin sa mga isda. Kailangan maganda yung pagkahalo ng asin mga idol para maganda yung pagkaburo ng ating bagoong. Kaya dapat haluin ng mabuti mga idol. Kaya itornado na natin yan mga idol. Pagtapos nga nating haluin mga idol ay ilalagay na natin sa lalagyan. Kasi ito yung pinakamainam na gamitin para magburo ng bagoong mga idol para matakpan natin ng mabuti at mahigpitan. At ganun lang kasimple gumawa ng bagoong dito sa Saudi mga idol. Ayan na ang ating bagoong. Tatakpan na lang natin yan at ibuburo natin ng 1 buwan mga idol. Pwede na siguro yan 1 buwan. Pero mas matagal mga idol, mas masarap at mas mabango ang kalalabasan ng ating bagoong. Ganito nga pala mga idol ang kalalabasan ng ating bagoong na ginawa. Kakaunti na kasi paubos na mga idol. Kaya gumawa ako para meron na naman tayong gagamitin pagkaubos nito. Alam nyo na, basta Ilocano, bagoong is life!